Are you ready to start up your day? Get on board at sama-sama nating pag-uusapan ang iba't ibang tips, trips, and ideas in ministry, discipleship, and Christian life. Kaya join me dito sa Startup. Serve, train, act, reach, and transform, and be part of the ministry and make disciples. With your ministry bestie, Deaconess Resi. Only here on United Media Channel TV on Facebook and YouTube. United Media Channel Radio on Spotify. Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Stay tuned and join me on board. Let's start up our day, besties, kasama ang inyong ministry bestie, Deaconess Resi. In this show, sama-sama nating pag-usapan ang mga iba't ibang mga tips, trips, and ideas in ministry, discipleship, and Christian life. Kadalasang iniisip ng tao ay paano ba sisimulan ang mag-recruit para sa ministries. Isang paraan ay ang fellowship. Madalas natin itong gawin. Pag-usapan natin ngayon ang recruitment and retention through fellowship. Sa pagpapatuloy ay gamit pa rin natin ang book ng volunteerism in age level and family ministries by Discipleship Ministries of the United Methodist Church at makita natin ang mga makakatulong sa ating ministry. Kung nabasa nyo na rin po ang book na to or napanood nyo ang previous episode, let me know your new learnings. Kaya tag nyo na rin po ang inyong mga besties na volunteers or gusto nyo pong mag-start ng volunteer. Isa-isahin natin ang ilan sa mga fellowship na maaari nating gawin sa local church. Una po, open house. Make an announcement at least 3 weeks before the event. Gamit ang social media, bulletins, newspaper, flyers, emails, and other communication. Anyayahan natin ang mga bata, ang kabataan, ang bawat pamilya sa open house after a Sunday service and be sure na naiintindihan nila ang layunin ng gawain. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga volunteers and church ministers na mag-host ng event upang higit nilang maintindihan ang ministry of the church for youth and children's activities. Sa pamamagitan ng open house, makikita at mararanasan ng mga volunteers kung paano sila maglilingkod at magpapahayag ng kanilang sarili. At syempre, wag nating kakalimutan, follow up. Follow up to the potential volunteers is essential. Second, chill and chat. Mag-set ng 1.5 or 2 hours chill and chat with food ang table upang makapag-share ng vision, plans, dreams para sa ministry. Chill lang. Ihanda natin ang lugar na may focus area para sa mga leaders at speaker ng gawain. Anyayahan din ang mga volunteers ahead of time para makapagbahagi sila ng 3 to 5 minutes ng kanilang mga meaningful and happy stories. Ang mga current volunteers and best recruiters, kaya't hayaan natin sila na makapag-usap at makisalamuha sa mga tao. Pasalamatan natin ang mga volunteers upang maipakita ang pagkilala sa kanilang paglilingkod at pagsuporta sa mga volunteers. Siyempre, offer a tour sa mga rooms and spaces na mahalaga o nakatalaga para sa youth and children's ministry. Third, ambassadors. Sino ba ang mga ambassadors? Kilalanin natin sila. Sila ang mga student leaders na handang sumunod, maglingkod at magbahagi ng kanilang kwento. Sila ay teachable student leaders na willing to grow sa kanilang mga responsibilities. At syempre, be sure
na malinaw ang roles ng mga student leaders at magbigay ng invitation para sa application process at asahan ang kanilang pagtugon na be accepted bilang ambassador. At magsagawa tayo ng trainings sa mga maglilingkod bilang ambassador. Sa lahat po ng ministries ay laging may goals na inaasahan. Ano ba ang expectations natin sa mga ambassadors? Simulan natin sa letter A. Arrive 30 minutes early for assignment para may enough time na maghanda. M. Maturing, dependable, punctual, enthusiastic without craziness, positive attitude, no complaining, trustworthy. Meaning, napakahalaga ng character sa mga volunteers para sa ministry. Letter B. Bible readers. May spiritual discipline. Inaasahan ng regular na pagbabasa ng Bible at dumadalo sa mga pagsamba. Letter A. Assist. Assist those in an area in intentional hospitality. Magpakita o maipakita yung kindness to strangers at welcoming spirit. Letter S. Smile. Smile na inviting and let others know you want to be here. Another letter S. Set up. Set up events and Sundays by seeing what needs to be done and doing it. Ito ay upang makita ang mga kailangan at dapat gawin para sa event. Letter A. Assist as first friends for new guests and keep an eye out for those younger as big brothers or sister would. Maramdaman ng mga new guest visitors na sila ay belong. Napakahalaga po nito. Letter D. Dress appropriately for the event. Attend to personal hygiene, maging presentable dahil bilang volunteers, bilang leaders, maraming nakatingin sa atin. At totoo yan. Letter O. Open the doors of conversation, of encouragement, and the real doors too. Radical hospitality. Kailangan natin to. Anumang edad, lahi, personality ay mabibigyan ng pagkakataon to express themselves. Letter R. Respond quickly with kindness. Be aware of your surroundings and others. Lalo na kung may mga bata, napakabuting makatugon agad kung kinakailangan. And to affirm the volunteers, one skills have been taught and expectation shared. Invite the ambassadors. Invite the ambassadors to sign their names to a document and watch them flourish as they learn to serve the local church. 2 Corinthians chapter 5 verse 20 says, "We are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God." Now, you are ready to start up, serve, train, act, reach, and transform. Be part of the ministry and make disciples. So, stay with me on the next episode. This has been Deaconess Resi, your ministry bestie. See you on the next one.